Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag with evidence. Ako po, VP Sara nilampaso si Senator Soto. Nagalit na gustong manakit sa Korte Suprema dahil binasura ang impeachment ni VP Sara. Ano man ito Soto? Bakit ayaw yung tanggapin na ito yung um, resulta, ito yung desisyon ng Korte Suprema. Kung ano-ano mga sinasabi niya, malungkot na araw, masakit na araw. Buti pa si Ping Lacson, sabi niya wala tayong magagawa kasi sila ang the arbiter. Diba? Ano ba naman to Soto? Ito kami Ping, nakita ko lang ha. Grabe to Soto parang as in to the power to the XYZ ang kanyang sabi ng iba, kasi kabibig, may plano yang gustong maging vice presidente. Uy, ano ba naman yan? Oo, kasi pag ma-impeach si VP Sara, siya ang posibleng halili. Kaya galit na galit siya ngayon. Eto Soto ha, makinig ka. May video akong i-share kung saan pwede kang mahimasmasan Soto. Makinig tayo. Ito na. Pero parang he is not the proper party to say it. Correct. First, he is not a law student. Correct. Second, he is not a law professor. Correct. Yung sad feeling kasi, personal yan. Correct. Now, nakakatawa kasi yung comment niya, may nagko-comment na who happens to be my student in Constitutional Law 1, Law 2, and Constitutional Law Review. Sabi niya, hindi naman kami sad. At saka kita mo yung mga comments doon, talagang adverse sa kanya. Hindi naman pwede yung ganon kasi kung i-insist yung theory niya, siya din pwede rin ma-accuse ng legislative overreach. Yung judicial overreach kasi, kung yan subjective yan. Depende yan kung ayaw mo yung ginagawa ng Supreme Court na ang Supreme Court ay final arbiter of all constitutional issues. Kasi pag wala tayong arbiter, kanya-kanya tayong interpretasyon, correct, maging anarchy yung ating bansa. Kaya may stabilizer dito. Ito yung iyan ang role ng Supreme Court. Kaya nga, the supremacy of the Constitution ay ginagampanan niya ng Supreme Court. correct. Kaya nga, when the Supreme Court will allocate and mediate constitutional boundaries, what it asserts is not its own superiority, but what it asserts is the supremacy of the Constitution. Correct. Sila yung guardian ng Constitution. So, yun ang interpretasyon nila. Ngayon, with all due respect, si Soto is my fraternity brother, Brother Mason yan. Masabi ko lang, parang tangent yung sabihin niya na sad day kasi he has never been a law student and he has never been a law professor. Agoy! Sakit naman yon Soto. He was never, he is not the proper party to say it. He is not a law student. He is not a law professor. Personal na statement niya na masakit, malungkot, pero hindi na niya pwedeng isalabas to sa buong Pilipinas. Buti pa itong si Ping Lacson. Alam mo kabibig, sometimes ma-appreciate din natin si Ping Lacson kasi ito ang kanyang statement ha. Klarong-klaro sabi ni Ping Lacson, agree or disagree, right or wrong, just or unjust, floatless or defective. We must accept and respect the Supreme Court ruling on the constitutionality of VP Sara Duterte's impeachment case. They are not called the gods of Padre Faura for nothing. Buti pa si Lacson Soto. Ito yung magandang statement. 'Di ba? Ito yung magandang statement na walang halong emosyon. Yung general statement lang ba kung ano ang tama at kung ano ang dapat panindigan. Hindi yung katulad kay Soto na nilagyan pa ng emosyon, marami dang nalulungkot ngayon, parang kumukuha ng simpatiya si Soto sa mga kakamping.
kumukuha ng simpatya sa mga Marcos loyalist na galit na gustong manakit dahil binasura ang impeachment case ni BP Sara ng Korte Suprema. Gusto ba ni Soto na magsipsip sa mga supporters ng Bongbong Marcos? Hindi. Hindi ito panahon na magsipsip tayo. Ito yung panahon na intindihin natin at palakpakan natin ang Korte Suprema kasi justice is served properly. Diba? Pwede natin sabihin na meron talagang hustisya at tinitingnan talaga nila ang hustisya, binabasa nila ang dapat basahin tungkol sa impeachment case ni BP Sara at nagbigay sila ng kung ano ang tamang desisyon. Hindi yung desisyon na binayaran, hindi yung desisyon na unfair kasi partido ni ganito, ni ganyan. Very fair po ang naging desisyon ng Korte Suprema. And I think the Supreme Court already listed the reason why kung bakit ito ang kanilang naging desisyon. Pakinggan natin si BP Sara ha para mahimasmasan yung mga bitter sa buhay ngayon kasi daw di umano, hindi daw mali daw yung ng Korte Suprema. Kayo na lang maghuwis. Kung kaya nyo pala, gumawa kayo ng sariling Supreme Court at kayo ang Ito na kami, BP Sara. Good afternoon, Vice President Sara Duterte. Ma'am, kamusta po kayo today? Okay lang ako today at magandang hapon sa lahat ng mga kababayan natin na nandito ngayon sa Duterte Street sa Den Haag. At sa mga kababayan natin online na sumusunod araw-araw sa pagbibigay suporta kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. VP Inday, first of all, on behalf of the Filipino community supporting you all over the world, congratulations for winning your case against the impeachment complaint filed against you. Yes. Unang pasalamat ko sa Diyos sa ginuura na tanan, saka nato na tanan sa Ginoo. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Ma'am, alam ba ni former president na nanalo ka sa kaso mo? Hindi ko binabanggit sa kanya yung mga kabahin sa ako ba? Okay. Hindi ko binabanggit sa kanya na may nag-file ng isang impeachment, second impeachment, third impeachment. Nabanggit ko isang beses kaso hindi ko lang alam kung naintindihan niya na kaparte yun sa impeachment, questioning the impeachment kasi isa siya sa mga abogado doon. Maalala niyo, isa si President Duterte sa mga pumirma doon sa petition na sa Supreme Court. Noon, matagal na yun, nabanggit ko. Kanina, hindi ko na binanggit sa kanya yung denial ng motion for reconsideration doon sa kaso dahil ayoko na pag-usapan yung impeachment. Okay. Mas mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kesa yung sa impeachment. Hindi na siguro magtanong, ma'am, kasi may follow-up sana ako sa impeachment. Hindi ko binanggit sa kanya. Okay. How about, ma'am, knowing that dismissed with finality naman yung motion for reconsideration, are you prepared for the seemingly obvious effort of your detractors come after February 6 to file another impeachment complaint against you? Yes. Yung mga lawyers, they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon ng speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado
noong panahon na yon. At hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. And nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Makapal sila ng kaso, impeachment man o hindi. Okay. Ma'am, may mga question ba kayo, guys? Wala na ba? Walang question? Ma'am, do you have Ma'am, do you have a message na lang sa mga kababayan natin na talagang sobrang nasiyahan, including myself, for this positive development? Hinay-hinay lang sa celebration. Don't drink and drive, mga kababayan. Mag-celebrate kayo, pero celebrate responsibly. Huwag ubusin ang pera sa bisyo. At huwag magmaneho ng lasing. At kung maaari ay dyan na lang kayo sa mga bahay ninyo mag-celebrate or mag-celebrate kayo online. Mas mura yun. Internet lang ang kapital ninyo. Data lang. VP Inday, mabuhay ka, stay strong. Thank you. We are So yun, kabibig, ang statement ni VP Sara. So ito, umpisa na yan, makakuha natin ang justisya kasama ang totoong taong bayan. Alam nyo po, Madam VP, pinapapray po kita palagi. Hindi magbawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Sa huli sa Diyos pa rin tayo umaasa para sa kabutihan at kalayaan. God bless us always. Amen. Sa my 2028 President Inday Sara Duterte, ingat po kayo palagi. O, yan ha. Yan mga komento ng ating mga natin. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nagmahal ng Presidente at Vice Presidente at Pamilya Duterte. God bless. Yun kabibig ha. Ay nako. So, naka-receive ng maraming magandang komento yung nangyari kay VP Sara, yung nabasura ang impeachment case ni VP Sara, di ba? Pero itong sa lahat nung si Lacson man talaga ang malungkot. Mga congressman, they accept the result na binasura ang motion for consideration nila. Sa lahat kabibig si Lacson man talaga, di ba? Ano bang nangyari kay Lacson noy? Lacson, anong nangyari sa iyo? Ba't sobrang mong bitter ngayon? Oh, ito pa. They are not called the highest judicial body or Supreme Court of the land for nothing. Highest respect to all of them. Ping the Lord, ito pa. Salute to SC who stand firm for the Constitution. It's bigger than any one person, position, or moment. That's how institutions stay strong and democracy stays alive. Meanwhile, si Itbulaga, impossible dream. Diba? Sarcastic ba daw ang komento ni Ping Lacson? Hindi naman sarcastic, kundi very general yung niya, yung komento niya. Ayaw niyang haluan ng emosyon. Alam naman natin kung ano ang kanyang saloobin, pero iniba niya, 'di ba? Too much attention makes donkey think he's a lion. One Ball University versus Supreme Court. Dreaming to be a VP next in rank after impeachment but na Itbulaga. Akala niya nasa Itbulaga siya. Ito pa. Sabi ng Supreme Court unconstitutional. Tingin ni Soto, tingin ko nakakalungkot. Yun mga kabibiga. Teleserye acting and being a diplomat and statesman. If Carlos P. Romulo scores at sa statement, a diplomat, si Soto parang negative. So it was really their dream. Impeachment is now an impossible dream. Bakit kaya nasabi ito ni Soto? Ay, wala kasi wasak na kasi yung pangarap niya. Sa isang pangarap, biglang nawasak. So yun lang kabibigang atin dito sa Tipik Libre for Today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.